ang sabi ni Lord, di ba? If you do your part, I will do my part. So, hindi po enough na we are praising Him, we are glorifying Him in words. But also, we must also do our part in our deeds. Kaya po, eto, hindi po kami tumitigil sa pag-share. Naikwento po ako, naikwento ko na po ito sunod-sunod na araw, pero fresh na po kasi. Meron pong isang mayaman na billionaire na galing sa hirap, nagtrabaho po ng nagtrabaho para daw po ma-prepare niya ang sarili niya sa kanyang retirement. Para ma-enjoy niya po yung buhay dun sa time na tapos na siyang magtrabaho at nandun na siya sa prime time niya para magpahinga. So, nung time na makapag-retire siya, ang unang-una po niyang ginawa ay magpunta sa isang beach resort. At dun sa beach resort, ay may nakausap siyang isang fisherman. Tinanong niya how his life goes every day. Sabi ng fisherman, ako po ay nagpapalaot madaling araw pa lang. At pagka po nakahuli na ako ng isda, inaabot na po ako ng sikat ng araw sa laot. Meron na po akong enough for the day. Ako po yung uuwi na, yun na po ang pagkain namin maghapon. Yung iba po ay naibebenta, pangbili naman po ng ibang pangangailangan. Bigas, mga sahog, kung ano-ano. And then, ngayong hapon, nandito po ako sa dalampasigan. Nalalangkap ko po ang sariwang hangin. At napapagmasdan ko po ang paglubog ng araw. Na-imagine niyo po kung ano yung ginagawa niya. Sarap po ba ng gano'n na mamahinga? Nagkapahangin-hangin lang? Sabi nung bilyonaryo, gano'n lang po ang ginagawa niyo? Samantalang ako po ay nag-travel pa kung saan-saan, nagpagod, naghirap, para kumita ng maraming pera, para po, pagdating ko ng ganitong edad, ako po ay mag-enjoy na. Nalalanghap ko po na yung sariwang hangin dito, natatanaw ko yung sikat ng araw, nakakakain ako ng sariwang isda, at napapagmasdan ko po ang paglubog ng araw. Ang sabi nung mangingisda, hindi po ba't yun na po ang ginagawa ko ngayon? Siya nga naman. Totoo nga naman, ano po? Ang tanong ko po, ano po ang mas pipiliin nyo? Yung bilyonaryo o yung fisherman? Ano pong buhay ang mas gusto nyo? Ano pong meron katangian yung fisherman? Kontento. Nakontento po siya sa buhay. Ay yung pong bilyonaryo ay naghihirap pa po ng naghirap. Ano po? Naksang-ayon po ako sa kanya doon. Kaya lang po, ang nakalimutan ng fisherman, maaring siya ay kontento, pero yung pamilya niya baka hindi kontento sa buhay na binibigay niya. Maaring yung mga anak po kaya kontento sa gano'n na lang araw-araw? Kontento na lang po kaya sila sa isda araw-araw ang ulam? Ang nakalimutan ng fisherman, baka po siya ay may kakayanan pa rin makatulong sa iba. Gusto po ba natin makatulong sa iba? Hindi lang po kasi tayo nabubuhay sa mundong ito para pang sarili lamang natin. Meron po tayong life purpose. At ang purpose po natin ay maging blessing po sa ibang tao. Tama po ba yun? Nag-a-agree po ba kayo sa akin doon? So magiging blessing po tayo sa ibang tao kung tayo ay meron din. You cannot be a blessing, you cannot give what you do not have. No? Mahirap pong mag-share ng ikaw mismo, hindi rin ganon. No? So nakakapag-share na po tayo sa iba ng blessing natin kung tayo mismo ay blessed. Kaya po hindi kami tumitigil na i-share po ang First Bible Class. Ito